Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ay continuation ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Ang ating pong verses ngayon ay matatagpuan sa Acts chapter 17, 10 to 15. At pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na The Noble Search for Truth. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, talata ay 10 hanggang 15. As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as they did also a number of prominent Greek women and many Greek men. But when the Jews in Thessalonica learned that Paul was preaching in the word of God at Berea, some of them went there too, agitating the crowds and stirring them up. The believers immediately sent Paul to the coast, but Silas and Timothy stayed at Berea. Those who escorted Paul brought him to Athens and then left with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulaya. Ang theme ng ating pag-aaral ngayon, True Faith eagerly searches the scriptures to confirm the truth of God's Word. Ang tunay na pananampalataya ay masidhing hinahanap at sinasaliksik ang salita ng Diyos kung ito ay totoong sumusunod at nakabatay sa kasulatan ng Panginoon. After facing persecution in Thessalonica na siyang tinalakay natin kahapon, si Paul and si Silas, they went to Berea. Pumunta po sila at ang paglalakbay ng second missionary journey ni Paul, ni Silas at ni Timothy ay nagpatuloy. What they found in Berea was not hostility but humility. Nakita nila na the people in Berea was so eager to examine the truth of God's Word. Kaya in this passage, we see the contrast between those who reject the gospel out of pride and those who receive it with discernment and diligence. Kung napansin niyo po mga kapatid sa ating pag-aaral kahapon, sa Thessalonica kung saan yung church doon ay sinulatan din ni Paul. Naalala niyo po ba? Sa Pilipos kung saan sumulat si Paul, sa tahanan ni Lydia nagsimula ang gawain. Sa Thessalonica kung saan sumulat din si Paul ng 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, sa bahay ni Jason. Nagtitipon ang mga mananampalataya. Dito naman po sa Berea, di ba naririnig lagi natin yung hamon sa mga mananampalataya na tumulad tayo sa mga taga-Berea. Sapagkat ang mga taga-Berea, ang sabi ni Paul ay noble character than the Thessalonians. Bakit pinagkukumpara ni Pablo ang mga taga-Thessalonians sa mga taga-Berean? Kasi nga po, may karanasan sila sa Thessalonica kung saan sila'y nakaranas ng persecution, nakaranas ng parusa at sila'y itinaboy doon sa Thessalonians. Kaya dito sa Berea, nagtaka sila, napakaganda ng reception. Sinalubong sila hindi ng hostility kundi ng humility, and the people in Berea eager to learn and to study the scripture. Sabi nga po ng isang illustration, ang isang gold miner spends long hours sifting dirt and stones just to find a few pieces of gold.
Yung panning na tinatawag, di po ba? Yung mga gold miners, isasalok ng dirt, ng buhangin at kung ano pa, sasalain po yon hanggang sa makakuha siya ng mga pinong ginto. Alam niyo po, in the same way, ang tunay na mananampalataya sinasala. At dapat tayong magsala din. Bilang mga mananampalataya, lahat ng tinatanggap nating turo, hindi lang tanggap ng tanggap. Yung mga narinig niyong pangaral, maging dito sa Tinig ng Pag-asa. Hindi ko po sinasabi na may mali akong itinuturo sa inyo mga kapatid. Sapagkat kung ako po ang inyong tatanungin, ang mga bagay na tinatalakay ko po dito sa Tinig ng Pag-asa, hindi po sarili kong kuro-kuro, hindi po sarili kong pananaw. Kinukonsulta ko ang ibang mga concordance, tinitingnan ko po ang ibang mga aral ng mga Reformed preachers, at tumitingin din po ako sa orihinal na konteksto ng mga talatang aking ipinapahayag sa inyo. Sa ganung paraan, I studied diligently para more or less ang maipapangaral ko sa inyo ay nakalinya sa katotohanan. Hindi po ang layunin ay iligaw, pero may paalaala ako sa inyo. Bagamat sinasabi po ng inyong lingkod na lagi pong ang ating batayan ay ang scripture, ang atin pong ipinapangaral ay ang salita ng Diyos, hinahamon ko kayong magsuri din. Salain po ninyo ang mga ipinapahayag ng inyong lingkod, lalo na ng ibang mga ngaral na nakikita nyo sa Facebook, online o kung saan mang social media platform. Ang tunay na mananampalataya, nagsasala. Sinasala ang teaching, ang sermons, ang ideas ng mga preachers at ng kung sino-sino pa at tinitingnan kung ito'y talagang naka-align sa salita ng Diyos at pure gold of divine truth. Ito po ang makikita natin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang mga taga-Berea, hindi lang sila basta tanggap ng tanggap. Sila po yung merong pagnanasang suriin. Kung itong mga misyonerong dumating, kung itong mga mangangaral na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay totoong sa Diyos o sila ay kabilang sa mga bulaang guro. Kaya samahan po ninyo ako, 5 talata lang naman ito, mabilis ang ating pag-aaral, subalit makikita natin ang ilang katotohanan sa Acts chapter 17, 10 to 15. Let us go verse by verse exposition. Let us go to verse 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Gusto ko lamang pong i-analyze natin saglit ang pagkakapahayag. Again, ang writer nito si Luke. But dito, sa mga talatang ito, makikita at mababasa natin reading between the lines na hindi na siya kasama. So the brothers were in Thessalonica. Pagkatapos nilang lumaya, hindi po ba, dumiretso sila sa bahay ni Jason. Kung saan, doon sa bahay ni Jason, nagtitipon ng mga alagad sa Thessalonica. Pagkatapos nung oras na yon, the brothers in Jason's house decided to send Paul and Silas away. Marahil doon sa Thessalonica na iwan na si Luke. Kaya dito ang kanyang pahayag, they were sent away, they went into the synagogue of the Jews when they arrived in Berea. Nakita niyo po mga kapatid, kaya nakakatuwa, habang isinusulat ni Luke yung Book of Acts, may portion na kasama siya sa biyahe, may portion na hindi niya minimension kung nakasama siya o nawala siya. So, kaya makikita niyo po sa narrative. Anong paliwanag po ng verse 10? Ang explanation dito, Paul and Silas leave Thessalonica undercover at night. Probably due of persecution kasi nga hinahabol sila ng mga tao, yung mga galit na Hudyo, yung mga proud Jews na na-offend ng pangangaral ng Ebanghelyo doon po sa Thessalonica. Yet, their mission continues in spite of going away from the persecution at Thessalonica. Pagdating po nila sa Berea,
walang patumangga, they go straight to the synagogue of the Jews. Ito, paulit-ulit ko na pong naipapaliwanag ito Paulit-ulit na lagi ko sinasabi na ang mensahe ng Diyos, yung pattern ni Paul sa pangangaral, yung how they do church planting, may system, may plan. Dumating sila sa Filipos, naghanap sila ng sinagoga ng Hudyo. Wala silang nakita, kaya sa Filipos, nangaral sila sa tabing ilog. Pagdating nila ng Thessalonica, humanap sila ng sinagoga ng Hudyo, nakakita sila, and they preach. Marami po ang nanampalataya doon, pati ng mga noble women, yung mga leader ng bayan at mga lalaki, Griego at Hudyo ang nanampalataya sa Thessalonica. Na-offend yung mga leader doon, yung mga Hudyo doon, nagalit sa kanila. Pinakulong sila, but then they realize, mga Romans pala tong mga to. So pinalaya nila rin si Paul at saka si Silas. So, makikita natin yung pattern, ang lagi nilang pinupuntahan synagogue of the Jews. Because Paul specifically believed that the gospel must heard by the Jews and then the Gentiles. Kaya pagdating ng Berea, ganun din ang sistema. They went straight to the synagogue of the Jews. Nakita niyo po? The mission continues, the pattern continues. Bukas makikita pa rin natin sa iba't ibang simbahang pupuntahan ni Paul, ni Silas, ni Timothy, the pattern continues. At yung pattern ng may mga mananampalataya at merong mga oposisyon, patuloy din. Opposition never stopped the apostles. The gospel was too precious to be silenced. Kaya kung maghahanap tayo ng biblical example nito, mga kapatid, ba't ganun ka-eager si na Paul? Katulad ni Jeremiah na nagsabi sa Jeremiah 20 verse 9, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Sinasabi po rito ni Jeremiah na yung salita ng Diyos parang apoy Hindi ko pwedeng i-contain. Masusunog ako kung hindi ko to ipapahayag, kaya ito'y aking ipapahayag. I will not contain it. Kaya mga kapatid, Paul could not keep silent. He has the fire of the Word of God in his heart. At hindi niya po kayang pigilin. Ang mga tunay na mananampalataya, ang tunay na mga Kristiyano, ang mga pastor na totoong tinawag ng Diyos, kahit busalan nyo ang bibig, kahit ibilanggo ninyo, dalahin ninyo sa pinakamahirap na sitwasyon, magpapahayag at magpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ninyo kayang pigilan. Ganun po si Pablo, ganun ang sinasabi ni Jeremiah, ito ang biblical example, at yun naman po ang katotohanan. Walang pagod, walang gutom, walang hirap, walang persecution na pwedeng makapagpahinto sa salita ng Diyos para maipahayag. Kaya bilang application, mga kapatid, when God's Word fills our hearts, fear cannot stop us. Yung hiya, hindi tayo kayang pigilin. Yung takot, hindi tayo kayang pigilin. Kapag totoo ang kaligtasang ating tinanggap at ito'y nasa ating mga puso, ang ibanghelyong nandoon, hindi pwedeng hindi ilalabas sa ating mga labi. True ministers continue preaching even when it is risky or unpopular. Alam nyo, kaya minsan ako po'y namamangha doon sa mga street preacher. Nakakita na ba kayo ng mga preacher sa street? Huwag po yung kagaya ng mga alagad ni Feriol, yung mga naakyat sa bus, yung mga nasa mga palengke. Hindi po yun. Yun po kaya nandun dahil sa pera. Kaya po nandun yung mga yon, may sahod-sahod po yung nasupot. Hindi po ba? Nakikita nyo naman yung mga alagad ni Feriol yung Fourth Watch. Sila po yung mga umaakyat sa bus, sa Pilipinas, sa mga jeep, magsesermo ng konti, paulit-ulit, pero pagkatapos aabutan kayo ng sobre, mangungulekta ng offering, tapos sasabihin nila sa misyon.
Hindi rin po yung mga alagad na manikibuloy na nagbebenta ng mga kalamay, ng mga puto, tapos may dala-dala din salok, no, para sa Children's Joy Foundation. Hindi po yun. Yun po yung mga huwad, mga peking, mga misyonero yon. Ang nakikinabang po doon, yung pamilya ni Feriol. Nung namatay yung kanilang apostol na si Feriol, yung pumalit na apostol, yung kanyang anak. Naniniwala ako kung magkakaanak yung apostol nila ngayon. Susunod nun, yun na namang anak nun ng apostol. Ang galing, no? Apostolic succession talaga. Ayon sa kanilang lahi. So, makikita nyo po, hanap buhay ang church na yan. At pamilya ang siyang nakikinabang dyan. Samantalang yung mga miyembro pinagpapalimos at nandun sa palengke, no? Mga nangangaral doon, tapos manghihingi. Hindi po yun ang aking binabanggit. Ang binabanggit ko po rito, yung mga street preachers na nasa kalye, nangangaral, hindi nanghihingi, they just preach the gospel. I admire those people. Kasi hindi ko pa ho yun nagawa eh. At hindi po dahil natatakot ako, kung hindi, I guess that is not my calling. Pero meron talaga hong mga tao na kapag tinanggap yung ebanghelyo sa kanilang puso, kahit nasang lugar sila, kahit public places, kahit pagbawalan sila, they will continue to preach the word. Kahit na very unpopular ang kanilang mga pinapahayag. Alam nyo, to illustrate, during the Reformation, yung mga lalaki katulad ni Martin Luther, ni John Calvin, they also face opposition. Yet, they continued to proclaim the truth of Scripture because they believed. Like the Apostle Paul, the Word of God cannot be chained. It cannot be contained. Amen? Now, let us look at verse 11. Ano sabi ng verse 11? Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if this were so, if these things were so. Ano po ang sabi po ng verse 11? Si Paul and si Silas, they went straight to the synagogue and they preached. Yung mga taong dinatnan nila doon sa sinagoga na nakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi ni Paul, kakaiba ang mga taong ito. Hindi sila katulad ng mga taga-Thessalonian. Take note, parang napaka-sakit sa tenga noong term na they received the word with all eagerness because the Jews in Berea were more noble than those in Thessalonica. Imagine niyo. Palagay ko, nabasa rin ito ng mga taga-Thessalonica. Yung pahayag na ito ni Lucas. Kinumpara yung mga tao sa Thessalonica sa mga taga-Berea. But this is true. Kahit na po mga mananampalataya, hindi naman pare-parehas talaga ugali. Amen po ba mga kapatid? Kahit mga churches, iba-iba. Merong simbahang kuripot, may mga simbahang akala mo sila may-ari nung kabanangba ng simbahan. No, iba-iba eh. Iba-iba ang attitude maging ng mga mananampalataya. But here, the Apostle Paul were not discriminating the Thessalonians. Kasi po taglay-taglay nga po nila yung karanasan. Itinaboy sila ng mga tao sa Thessalonica, pero pagdating nila ng Berea, ibang uri ng tao ang kanilang dinatnan. And listen and try to analyze, hindi ang simbahan sa Thessalonica at hindi ang simbahan sa Berea ang pinagkukumpara ni Paul. Ang pinagkukumpara ni Paul dito ay ang mga taong kanilang dinatnan. Nang dumating sila sa Thessalonica, merong batang inaalihan ng masamang espiritu, pinalaya nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pero yung mga tao doon, sa halip na magpasalamat sa ginawa nila, ikinulong pa sila dahil nawala ng negosyo yung mga salamangkero na umaalipin doon sa bata na kanilang pinakikinabangan sa panghuhula. Naalala niyo po? Pinag-aralan po natin yun noong nakalipas na mga araw. So dito, iba. Kasi pagdating nila sa Hudyo o sa Synagogue of the Jews, nangaral sila, aba, ang mga tao roon, tinawag ni Paul na noble men.
not because of their social standing. They were noble hindi dahil sinalubong sila ng bigay ng mga pasalubong. Hindi dahil pinakain sila, hindi dahil dinamitan sila, hindi dahil sinuportahan sila, hindi dahil binigyan sila ng mga abuloy. They were noble not because of social class. They were noble because of their spiritual attitude. Ano ang spiritual attitude na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Sila ba'y mapanalanginin? Sila ba'y nag-speaking in tongues? Sila ba'y gumawa ng mga himala kaya sila noble? No! Kaya sila more noble than the Thessalonican because they received the word eagerly. Yet, they tested everything by Scripture. Napakaganda ng sukatan ni Apostol Pablo ng pagiging noble. Alam niyo, mga pastor ngayon, sukatan ng noble kapag nagbibigay sa kanila. Pag Pasko, may bagong barong. Pag birthday, mayroong regalo. Laging iniimbita si pastor sa mga lunch and dinners. Lagi na lang may pasuksok na sobre pag kinamayan si pastor. Ang tingin ni pastor sa mga taong ito, uy, napaka-noble naman ng mga taong ito. Ang babait nila. Pero si Apostol Pablo, hindi yun ang sukatan. Well, ina-appreciate ko po, pinasasalamatan ko po yung mga ganong tao na mapagmahal sa pastor. Pinupuri ko ang Diyos sa mga taong nakakaalala sa kanilang mga manggagawa. Yung mga tao na nagsasakripisyo sa kapakanan ng kanilang mga lingkod. Halimbawa, yung may willingness na mag-provide ng sasakyan sa kanilang pastor kung walang sasakyan si pastor. O yung hindi na kailangang utangan dahil willing na magpapautang kay pastor dahil alam nilang kailangan ni pastor. Yung mga ganon na po. Hello, hindi po ako nagpaparinig. Wala po akong kailangan. My God is sufficient. But I am speaking on behalf of my fellow pastors. Na minsan, hindi naman sila makakapagsalita on their behalf. Di ba? Kumusta yung mga manggagawa ninyo, yung kanyang sapatos? Baka naman nagsasalita na yung sapatos. Salit na yung bibigang magsalita, yung sapatos ang nagsasalita dahil wala nang pandikit. Uso pa naman ng baha ngayon sa Pilipinas. Baka nakayapak na lang yung pastor nyo, di nyo malang napapansin. Yung mga ganon. O may isasaing pa ba si pastor? Pare-pareho kayong binaha, pare-pareho kayong nasalanta ng bagyo. Meron bang iluluto si pastor? Meron pa bang pang matrikula yung anak ni pastor? Yung pangangailangan ni pastor? Hindi po ba? Minsan naman, nakakalimutan din yun. Asahan nyo naman mga kapatid, si pastor, ibubuhos talaga niya ng oras niya para sa gawain. Hindi naman yan manghihingi sa inyo dahil may hihiyayan. So kaya pinasasalamatan namin yung mga tumutulong sa pangangailangan ng mga pastor. Minsan nga, hinahanap nyo, asa ba si pastor? Hindi man lang dumating sa tamang oras, pala may sakit na, hindi nyo alam. Hindi naman niya sasabihin yon. At salamat sa mga marunong makiramdam. Salamat sa mga kapatiran na mayroong malasakit, hindi lang kay pastor, sa pamilya ng pastor. Ngayon, pinupuri ko ang Diyos dahil sa mga taong yon. Nagkakaloob sa pangangailangan, tumutulong sa pastor sa gawain, nagiging kagaangan ng ministeryo ang mga yon. But, take note, kaya ako binanggit yon, hindi yung ganong uri ng mga tao ang sinabi ni Pablo rito na more noble than the Thessalonians. Ang basihan ni Pablo ng pagiging noble ay yung tumatanggap ng salita ng Diyos at sinusuri kung ang salitang ito ay talagang salita ng Diyos sa kasulatan. Kaya bilang biblical insight, this verse perfectly illustrates the principle of sola scriptura. The Bible alone is the ultimate authority in matters of faith and practices. Pero ubod ng lungkot, sa panahon natin ngayon, hindi na po mga kapatid ganito
ang mga simbahan. Tanggap na lang ng tanggap basta nakakatawa. Tanggap na lang ng tanggap kahit puro kwento. Tanggap na lang ng tanggap pag puro emosyonal kahit na hindi na biblikal. Nakakalungkot, and this is what we see in many churches nowadays. Ang mga pastor, komedyante sa pulpito, mga, ano tawag doon? Mga stand-up comedian sa pulpito. They are in the pulpit to entertain people. Pero tingnan niyo po, kung meron bang tinatalakay na talata sa Biblia, hinihimay ba ang salita ng Diyos? Nakakapagsalita nga ng mahigit 1 oras, pero bilangin ninyo ang mga talatang tinatalakay. The preaching of many pastors is no longer the preaching of the Word of God. They are just telling their own opinions. Mga kapatid, ang mga mananampalataya, hindi kailangan ng opinyon ng pastor. As good as your opinion is, they don't need that. What the people of God need is the Word of God for them to grow. Amen, mga kapatid? Kaya kung ang inyong pastor walang tigil ng puro kwentong walang kwenta na walang basihan sa Biblia, inaaliw lang kayo. They are not the preacher of God. What you need to hear on a Sunday basis is the explanation and exposition of the Word of God. One verse at a time. Amen, mga kapatid. Kaya nga po dito sa Tinig ng Pag-asa, ang mga bagay na tinatalakay ng inyong lingkod, isa't isang bahagi ng talata ng Biblia. And we explain it. Look at that. Look at the pattern. Parating ganito. Babasahin ko yung verse, Acts 17:11. Look at the PowerPoint. And then I will give you the explanation. And then I will give the biblical insight. Then I will give the biblical example. That is how you study the scripture. Ano ang biblical example? Even Jesus, our Lord, ano po? Use scripture to confirm the truth. Kapag tinutukso ang Panginoon, ano po ang sabi? When tempted, ang tugon ng Panginoon, it is written. Sa lahat ng pagkakataon, maging sa encounter kay Satanas, nasusulat. Every time na ang demonyo gumagamit din ng salita ng Diyos at sinabing nasusulat, it is also the Word of God that you should counter the counterfeit of the devil. Problema, mga pastor ngayon, obserbahan nyo, puro lang kwento, illustrations. Mga kwentong kutsero, nakakatawa, nakakaiyak, at kung ano-ano pa, pero unbiblical. Ito yung prinsipyo ng sola scriptura eh. Bible alone is the sole authority on the church. Hindi yung opinion ng pastor. Kahit na anong galing ng pastor, kaso ginagamit ng pastor yung pulpito para magbigay ng kanyang lecture. Minsan, kung ano yung pastor, yun ang kanyang ile-lecture. Kung ang pastor ay mangingisda, puro sa pangingisda. Kung ang pastor ay engineer, puro sa mga engineering works. Pero, hindi ganun. Ako po ay medical representative. Paminsan-minsan, I can use my illustration bilang medrep, but not the center of the message. The Word of God is always the center of the discussion. Amen, mga kapatid. The Bereans did the same. They examined the scripture to confirm the apostles' message. Kahit apostol na yan, kahit si Pablo pa yan, kahit na kung saan na nakarating yan to preach the gospel, titiyakin namin
na yung tinatanggap namin galing sa iyong mga salita ay yon ang nakasulat. Ganon ang mga taga-Berea. Kaya bilang application, we should not accept every teaching blindly. Hindi palibasa yung pastor mo ng matagal ang nagsabi, sigurado kang totoo yan. Kung wala sa Biblia yan, hindi yan totoo. A noble believer listens eagerly, but verifies carefully. Amen. So be like the Bereans, open-hearted, but not open-minded to error. Napakahirap tanggapin pag alam mong hindi katotohanan. Yung sinabi ng pastor, magbigay kayo, babalik sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Wala namang kinalaman tungkol sa usapin ng pera yun eh. Magbigay kayo, ang pinag-uusapan at ang konteksto ng pagpapatawad. Magbigay kayo, ang konteksto ng sinasabing ibigay doon ay ano? Kahabagan, kaawaan. At pag nagbigay ka ng kahabagan, kaawaan, pagpapatawad, babalik din sa iyo yun ng siksik, liglig, umaapaw. There is no context of money. Pero pag ang pastor ang bumanggit noong mga talatang yon, it always pertains to money. Natalakay ko na pong matagal yon mga kapatid eh. Ang usapin ng siksik, liglig na umaapaw na babalik sa inyo, walang kinalaman sa usapin ng pera o ng material na bagay. Ang konteksto nun, pagpapatawad, iyon ang issue doon. Pero pag ginamit ngayon ng simbahan, pag ginamit ng mga pastor, para lang sa kanilang sariling kapakinabangan. That is the reason why we need to study. Yung Jeremiah 29:11. Naku, yeah. Pag may bumanggit nung talatang yun, pakikiramdaman ko, ano kaya ang sasabihin nito? I know the plans I have for you, a plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. Parating sa usaping pag-asenso, pagyaman. Out of context yun. At napakarami pang maling paggamit ng Biblia dahil hindi sinuri at hindi inaral. Be like the Bereans, open-hearted, but not open-minded sa mga error na ipinapangaral. Maging mapagsuri kayo mga kapatid. Huwag tanggap ng tanggap. Kaya ito po ang katotohanan. Pag lumalalim ang isang Kristiyano sa pananampalataya, kapag ang isang Kristiyano natuto, minsan nakikita niya yung mga basurang ipinapangaral. Nakikita niya kung ang sermon ng pastor ay hindi pinag-aralan. Nakikita niya kung yung pastor ay nagraraos lang ng kalahating oras sa pulpito. Dahil pagkatapos ng kalahating oras, ang tatanungin ng kapatid na ito, ano bang natutunan ko dun? Meron bang turo ang Biblia o puro kwento lang ang ginawa ni pastor? Mga kapatid, be like the Berean. Amen? Verse 12. Ano sabi ng verse 12? Many of them therefore believed, with not a few Greek women or high standing as well as men. Ano po nangyari sa aking camera? Ba't nagkagano? Teka, bilang umangat. Ayan. So, anong paliwanag dito? Faith came as a result of their study. The Bereans didn't believe blindly. They believed because Scripture confirmed the truth of the gospel. Amen? So, ano pong makikita natin? The gospel broke social barriers. Hindi lang po mga lalaki ang nanampalataya rito. Kung makikita nyo, ilang paulit-ulit nating naririnig na yung mga babae of high standing, narinig din natin yan sa Thessalonica, na ang nananampalataya sa mga pangaral ni Paul, hindi lang mga Hudyo, may mga, hindi lang few Greeks, kundi mga babae of high standing at mga lalaki.
Both women and men, Jews and Greeks, believed the gospel. The gospel broke social barriers. Ang biblical example, Romans 10:17 says, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. The Bereans' faith was grounded in the word, not in miracles, not in emotions. Listen, sa Thessalonica, gumawa ng himala si Pablo at si Silas. Pinalayas nila ang masamang espiritu dun sa bata na nanghuhula, na hinahabol sila ng babaeng ito at sinasabing, itong mga taong ito ay galing sa Diyos. Pakinggan nyo sila. Pero panguurat lang yon. At alam yon ni Paul, alam yon ni Silas, kaya na-annoyed si Paul, ang ginawa niya, sinaway niya yung masamang espiritu sa babaeng ito. At nakalaya, that was a miracle. Yung iba marahil nanampalataya because there was a miracle. Pero ang nangyari, mas marami ang naginis kina Pablo dahil pinalaya yung bata, nalugi yung negosyo ng mga bugaw ng babaeng ito. Pero dito sa Berea, listen mga kapatid, sa Berea walang himalang nangyari. Walang kakaibang bagay na pinerform si Paul at si Silas. What they just did, they preached the gospel. At ang pagbabago ng buhay ng mga tao at ang pananampalataya sa Diyos ang the greatest miracle of all. Kaya kung ang ipinopromote ng pastor ay ang kanyang Jesus Miracle Crusade, ang ipinopromote ay ang kanyang healing crusade, mga minamahal na mga kapatid, palatandaan niya ng isang simbahang kulto. Walang kaimbahan yung mga simbahang yan sa mga albularyo at mga espiritista, ene-encourage ang mga tao na maniwala sa mga himala. Ulitin ko mga kapatid, the Berean are more noble than the Thessalonians. Because they just believe, they studied, they accepted the word of God. Enough miracle, and that is the greatest miracle. Kaya yung mga nagsasabing may mga himalang nangyari sa kanilang simbahan, hindi naman authenticated, wala namang napatunayan ng siyensya, cancer na gumaling kuno, na hindi naman totoo, lumpong nakalakad, hindi naman totoo, patay na nabuhay, nakasinungalingan. Kayong mga nandyan sa pananampalatayang ganyan, hindi ba alipin kayo ng kabulaanan? Si Eddie Villanueva ng JIL, gano'n na yan karaming na linggo-linggo, every Friday, meron yan Jesus the Healer. Using the name of Jesus to heal kuno. Kayo na nandyan, pinaniwala nyo sarili nyo na napagaling kayo? Pinaniwala nyo sarili nyo na may himala dyan? Pero be honest. Be honest. Ikaw na nakikinig sa akin, kung galing kayo at nandyan kayo sa relihiyong yan, kailangan pa ba ang mga himalang yan para ikaw ay manampalatayang may Diyos? If you are part of that kind of a church who still believe that miracles are necessaries, speaking in tongues are necessaries, in order for you to believe, you are being told a lie. The Bereans, walang ganon. Walang speaking in tongues, walang kung ano-ano. But they are more noble than the Thessalonians. And it is because they listen, they studied the word of God. The Bereans' faith was grounded in the word, not in miracles, not in emotions. Wala kayong marinig dyan na nanalangin si Pablo ng may pag-iyak. Umiiyak na wala naman luha. Kaya pag merong ganong simbahan, mga kapatid, naku. Ako po'y madalas na rin naka-experience ng pag-iyak. Totoong may luha, mga kapatid, sa pulpito. Dahil naramdaman ko yung
kahabagan sa kalagayan ng aking buhay na kung wala ang Diyos, wala akong patutunguhan. Nakita ko ang aking sariling kaliitan sa harapan ng Diyos na kung hindi dahil sa Diyos, wala ang lahat ng bagay sa buhay ko. At dahil doon, napapaiyak ako minsan. Totoong iyak. Pero kapag yung pastor sa pulpito, humahagulgol, kunwari, kaya ko rin gawin yun. Oh, Panginoon! Wala naman luha. Ano tawag doon? Fake. Emotional appeal. Tapos sasabayan ng tugtog ng malungkot ng organista. Tapos kakanta yung choir ng malungkot na kanta. Nagseset ng moods. Yung mga tao papupuntahin sa harapan, puntahan sa harapan. Nakataas ang mga kamay. Nagiiyakan. Puro emosyon. Tanong, naiintindihan ba nila kung ano ang kanilang ginagawa? Ano epekto nun sa kanilang pag-uwi sa mga bahay? Walang kaibahan sa nanood ka ng sining nakakatakot. Natakot ka. Nanood ka ng sining ang palabas ay love story, na-in love ka. Nanood ka ng pelikula na puro iyakan, umiyak ka. Pag uwi mo, ganon ang feeling ng parang nanood ng sine kung anuman ang genre at umuwi galing sa simbahan sa isang pastor na either nagpatawa o nagpaiyak. Pero tanong, pinuno ba ng pastor ng salita ng Diyos ang inyong isipan o ni hindi man lang nabanggit ang talata ng Biblia, ang kanyang mga salita, at puro kwento na lang at puro drama sa stage ang inyong nasaksihan? Those are the trends. That is what is happening in the churches nowadays. And many pastors want to convert their churches that way. Sa tinig ng pag-asa, wala kayong makikitang ganon. Walang pangako na kapag itinaas nyo ang kamay nyo sa screen ng inyong cellphone, pag ako nag-pray, gagaling kayo. Wala po akong ganon. Pero I do pray for your healing. I do pray for your sickness. I do pray for your finances. I do pray for all of you. Hindi ko man sinasabi sa inyo, hindi ko man nagagawa dahil sa kakulangan ng oras, but I do pray for all of you. And my prayer is not to declare healing for you, not to declare financial breakthrough. What I am praying, Lord, ingatan mo ang aking mga kapatid, gabayan mo sila, not our will, but your will be done. Amen? Kasi ang mas importante sa akin, yung salita ng Diyos, dahil yung salita ng Diyos ang siyang nakapagpapatibay. Amen, mga kapatid? Now, in application, true revival happens when people encounter the Word of God personally. That is true revival and that is the greatest miracle. Amen? Churches grow healthy, not by entertainment, not by programs, but by scripture-centered teaching that produces genuine faith. Amen? Kung ang kailangan ninyo ay entertainment, kailangan nyo sa simbahan ay direktor. Kung ang kailangan ninyo ay magandang programa, kailangan nyo sa church ay event planner. But if you want your church to grow, you need a scripture-centered teaching and preaching pastors. Amen, mga kapatid? Kaya, I hope naiintindihan nyo. Sabi nga ng isang illustration, when Charles Spurgeon was asked about the secret of his ministry, he replied, "My people read their Bible."
Ang sikreto daw ng tagumpay ng ministeryo ni Charles Spurgeon, sabi niya, my people read their Bibles. The Berean would have fit right into Spurgeon's church because the Bereans, they just don't listen, they read and they look at the scripture kung ang ipinapangaral ng mga alagad ay totoong nakasulat sa Biblia. Amen? Now, let us go to verse 13. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there, agitating and stirring up the crowds. Tingnan niyo yung oposisyon. Ang layo na ng narating ni na Pablo, nasa Berea na. Pero yung mga mapang-usig sa Thessalonica, sinundan sila. Opposition followed Paul once again. The enemies of truth are persistent because the devil hates the spread of God's word. Take note mga kapatid, galit na galit ang demonyo sa pagpangangalat ng Ebanghelyo. When God works advances, resistance rises. Laging ganon. Naalala ko po dyan, bilang biblical example, yung kasaysayan ni Nehemiah. Noong nagsisimula na pong itayo ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem, lumitaw din ang mga taong ang pangalan ni Sanballat, Tobiah, mga pangalang konektado sa pagiging pasaway. Mga kontrabida, mga ang layunin ay igiba ang pader at hindi tumulong sa pagtatayo ng pader. Nakuha niyo po mga kapatid? So likewise, the spread of the gospel will always provoke hostility. Yung mga kalaban ng Ebanghelyo, hahabulin talaga ang pangangaral ng Ebanghelyo para ito ay ibagsak. Now, let us look at the application. Do not be surprised when you face criticism bilang mangangaral or even persecution. Sa inyong pagtayo sa Ebanghelyo, asahan nyo, madami nito. Ang tinig ng Pag-asa, marami rin pong bashers. Marami rin pong mga kontrabida. But I don't mind, I don't care because I knew meron naman talagang lilitaw ng mga ganyan. Pero alam ko po, may mga taong katulad ng mga taga-Berea, kasasabikan araw-araw ang salita ng Diyos. They will long for the preaching of the pure Word of God. At ito ang aking pinagpapagalan. Dahil alam ko, ang salita ng Diyos hindi naman babalik ng walang kabuluhan. Amen po ba mga kapatid? So if Paul faced opposition for preaching the Word, we should expect the same. So 2 Timothy 3:12, ano sabi dyan? In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kapag gusto mong mamuhay ng buhay na may kabanalan at maka-Diyos, you will be persecuted. Realidad naman po yan. At yan po ang katotohanan. Tandaan natin mga kapatid, bilang illustration, a lighthouse never fights the storm. It just keeps shining. Tama? Even when the waves crash against it, the lighthouse stands firm. That is what we must do when opposition comes. Keep shining the light of the gospel. Can we say amen? O, hindi pa po tayo tapos. May verse 14 pa at 15. Verse 14. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Anong paliwanag dito? So the believers protected Paul by sending him away. Yung mga kapatiran, yung mga taga-Berean, iningatan nila si Pablo kasi sa pagdating ng mga taga-Thessalonicang kaaway, niligtas nila si Paul. But the work of the Lord continued through Silas and Timothy.
Siguro ang kilala nila si Pablo siya ang prominente kasi siya ang mangangaral. Ang hinabol ay si Pablo, tinakas nila si Pablo, pero yung mga kasama ni Paul, yung kanya mga kapatid na mangangaral, si Silas at si Timoteo, nagpaiwan sila. Ministry is never dependent on one person, take note. Kaya ako naniniwala pag si Pastor Ruel nawala at kinuha na ako ng Panginoon, may magpapatuloy ng tinig ng pag-asa. Amen. Maaring isa sa mga nakikinig sa akin, maaring isa sa 50 na viewers ko ngayon, somebody will continue because the ministry is never dependent on one person. God's mission continues through His people. So bilang application mga kapatid, true ministry multiplies. Nang si Moses ay namatay, nagkaroon ng Joshua. Nang si Elijah namatay at kinuha ng Panginoon, nagkaroon ng Elisha. Nang si Paul ay nawala, iniwan niya kay Timoteo. God always raises others to carry the work forward. Amen? True ministry multiplies. A faithful leader equips others to continue the mission. And when we invest in others, the gospel goes further than we could ever go alone. Lagi ko pong tinitingnan ang buhay na maiksi. Lagi ko po tinitingnan ang buhay na maaaring bukas wala na ako. Hindi dahil gusto ko nang mamatay. Mali naman yung interpretasyon nisa ng misis ko lagi naghihimutok. Bakit ba lagi mo sinasabi ganyan? Mga kapatid, kung ako'y mabubuhay hanggang 100, okay lang po sa akin. Pero gusto ko pong mamuhay with an anticipation na I will leave this world. Aalis ako sa mundong ito at pupunta ako sa bahay ng Diyos. Kung saan siya nandun din ako. Pero mga kapatid, kaya po ako ganong klase may pananaw para masamantala ko ang bawat oras at ang bawat panahon na makapag-mentor at makapagturo sa iba. Upang sa aking pag-alis, merong susunod at may magpapatuloy ng ministeryo. Amen? Think of a relay race. Di ba yung relay, merong pasahan ang baton. Tatakbo ka, papasa mo yung baton doon sa kasunod. The baton must be passed for the race to be won. Sa ministeryo, passing the truth to others is essential for lasting impact. Kaya ngayon, wala po akong tigil. Kagabi, may Bible study po ako sa mga kapatiran sa Amerika. Nag-i-start po kami doon 7:30 sa Amerika, 9:30 na po ng gabi yun dito sa Canada. Kung 2 oras po kami, minsan po inaabot ng 11:30. Minsan napapasarap pa yung kwentuhan namin pagkatapos ng Bible study. Mababa na po yung 12:00 ang tulog ng inyong lingkod. Humiga po ako kagabi ng 12:00, nagising po ako ngayon ng 6:00 ng umaga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hours na tulog. Not bad. At revitalize, puno ng enerhiya para magpahayag ng salita ng Diyos. Muli sa inyo sa tinig ng pag-asa. Pagkatapos nito, pupunta pa ako sa Garden City. Meron pa akong mga kakwentuhan doon for a Bible study. Or, hindi po pala. Meron po pala akong eye check-up ngayong umaga. I have to go. Nalimutan ko. But every time I have an opportunity to preach and to share the gospel, sinasamantala ko. Dahil essential ang pangangaral ng salita ng Diyos para maipasa naman sa iba. Let's go to the last verse, verse 15. Those who conducted Paul brought him as far as Athens. And after receiving a command for Silas and Timothy to come as soon as possible, they departed. So Paul's journey continued. Though separated for a time, the mission remains united under one purpose. And they are united
in the proclamation of Christ. Even persecution could not stop the gospel. It only spread it further. Sa bawat persecution, lalong lumalawak ang naaabot ng Ebanghelyo. Yan po ang continuing narrative ng Book of Acts. Amen? Kaya bilang biblical example, Joseph told his brothers sa Genesis 50 verse 20, "You meant evil against me, but God meant it for good." Nung nagtagpo na si Jose at ang kanyang mga kapatid, masama intensyon nyo para sa akin, ibinenta nyo ako, pero paraan nyo ng Diyos para sa ating ikabubuti. The persecution that drove Paul from Berea was used by God to bring the gospel to Athens. At ang Athens ay nasan? Nasa Greece, the heart of Greek philosophy. Excited na ba kayo? Bukas, nasa Athens na si Pablo, doon natin pag-aaralan ang susunod na kabanata. So, bilang application mga kapatid, God uses even difficult circumstances to advance His purpose. The scattering of believers often becomes the seed of new churches. Amen? When you throw a dandelion in the wind, yung dandelion, ang bulaklak no, parang bulaklak ng talahib. Napakabilis kumalat. Hipan mo lang yun, lilipad. Pagbagsak nun, nako po, ang bilis tumubo. Pero yun ay weed. Po. In the same way, God scatters His servants to plant the gospel in new places. Kaya kung nasan ka man ngayon, pwede kang maging instrumento ng pagtatayo ng isang iglesia. Kahit nasan kang parte ng mundo ngayon, kapatid, naaabot tayo ng Ebanghelyo. Nandito sa Canada si Pastor Ruel. Kung hinihipo ng Diyos ang puso mo for a church planting mission, pwede kitang gabayan dyan, kapatid. Pwede kitang suportahan sa pamamagitan ng mga materyales na pwede mong gamitin. Pwede kitang i-mentor paano magiging manggagawa sa lugar na yan. If God is urging you to start a new church, I can help you. Sasamahan kita sa tulong ng Panginoon. Di ba ang ganda, no? Pagdating ng araw, gusto mo, tinig ng pag-asa, church. Tinig ng pag-asa, Unida Church from Canada. Tinig ng pag-asa, International Church. Di ba? Di natin alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos. But God can do His work by empowering us to continue and preach the word. Anyways, naibahagi ko lang. Let us now conclude our study for today. The Bereans show us what a healthy spiritual life looks like. They are eager. Eager hearts is important. Receiving the word gladly. Ganyan ang mga Bereans. Discerning minds. Testing every scripture. Transform lives. Believing and living by the truth. Yan po yung nakita nating palatandaan ng healthy Berean church. In a time of many voices and in a time of many false teachings, the church today must rediscover the Berean spirit. Ano ba yung Berean spirit? Humble, discerning, and hungry for the Word of God. Amen? Let us copy, let us imitate the brothers and sisters sa Berea. Bilang reflection questions, 1, do I receive God's Word eagerly? Or do I receive it with resistance? How often do I examine teaching and ideas by Scripture? And the last, what steps can I take to grow in discernment and love for the truth? Tayo po ito mo, tayo manalangin. Our Father, give us Berean hearts. Humble our hearts. Give us a heart that receive your words. Give us wisdom to test every teaching
and grant us faithfulness to live by your truth. Father, help us to love the Scripture as our only rule of faith. Use us like Paul and the Bereans to spread the gospel wherever you send us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless po sa inyo.